Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan Live sa ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa, tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman muli. Sama-sama tayo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Kumusta na po sa mga nadaanan ng bagyong Sinday? Sana nasa maayos tayong kalagayan lahat. Ano po? But anyway, sana maayos ang ating mga kalagayan at stress-free. Kahit pa sinasabi natin napakaraming problemang dumadaan sa atin. Ano po? Ngayong Hulyo, ngayong July, marami sa atin ang nasa gitna ng pagbagay sa bagong school year. Bago man o ilang linggo na, alam nating lahat ang pakiramdam. Siyempre, yung mga nanay, yung mga tatay, mga tanay, nanay, tita, tito, abala na sa pagbili ng mga gamit ng mga anak nila. Yung mga school bags, crayons, pencils, at kung ano-ano pa. Siyempre, bagong sapatos, bagong damit, bagong uniform, bago rin ang ating teacher. At para sa mga bata, nako, bagong takot na naman para sa kanila. Pero siyempre, dapat i-welcome natin ang mga pagpasok ng mga bata sa paaralan kasi kailangan talaga ng mga bata ang matuto. Maaga pa lang matuto na sila. Ang first step sa mga bata, sa bahay pa lang tinuturuan na ng mga magulang. Minsan, kapag masipag ang nanay o kaya yung mga tita or tito or mga ate, kuya, maaga pa lang tinuturuan na nila si bunso o naman yung mga kasambahay natin. Alam niyo, natuturuan din nila yung mga anak natin. Ako, yung bunso ko, kasi
meron akong isang kasambahay na talaga namang maaasahan mo kasi noong mga panahon na yon, lagi akong wala. Kaya binibilin ko sa kanya, o pakitulungan mo lamang si Jud sa kanyang mga pag-aaral. Ang ginagawa nitong aking kasambahay na si Juday, ginagawa niya ng test paper, no? Ginagawa niya ng para ang tawag nito, para nare-review yung bata. Ang nakatutuwa naman, nag-valedictorian yung aking bunso ng elementary at hanggang high school nag-valedictorian. Kaya talaga naman ang pasasalamat ko dito kay Juday sa aming kasambahay. Actually, hindi na siya kasambahay, kapamilya. Dito sa aming kapamilya na ito na talagang halaki nang naitulong niya hanggang ngayon, nandito pa rin siya sa amin. Kaya mabuhay ka, Juday, nun. Maraming salamat sa lahat ng mga tulong na ginagawa mo sa aking mga anak. Pati sa mga apo ko, nandyan ka pa rin, laging nakahanda sa pagtulong. At isang kagandahan dito kay Juday, magaling magluto, natuto ng magluto. Anyway, okay. Madalas, ang focus natin sa bagong taon ng pasukan, yung mga gastos. Ang uniform, ang libro, ang project. Ngunit nais kong pag-usapan natin ngayon ang bahaging madalas hindi natin napapansin. Yung bang emosyonal na pagbagay. Kasi para sa mga bata, malungkot kasi sa kanila ang mahiwalay sa mga magulang. Lalo na pag yung mga kindergarten o yung mga talagang first day of school, ako talaga namang nakahawak talaga sa palda ng nanay kapag hinahatid sa eskwela. Kaya dapat lagi tayong nakaalalay sa ating mga anak. Siyempre, yung ibang mga bata naman, nalulungkot kasi mahihiwalay sila sa mga kaklase nila nung nakaraang taon. So ngayon, bagong kaklase na naman. So bagong pakikisama na naman. At para sa magulang na natatakot na kung makakaya ba ng kanyang anak ang bagong eskwela, bagong level at bagong hamon, palagay ko naman kaya ng mga bata. Kailangan lang natin ng trust. No, kailangan natin pagtiwalaan ang ating mga anak. Pero syempre, dapat nakaalalay tayo dahil talaga namang may mga bata na bully. May mga bata talaga na walang ginawa kundi mang-asar ng mga kaklase. Kaya dapat yun ang babantayan natin, kaibiganin natin ang magulang nila at kausapin yung mga magulang na sabihin na, yung anak mo medyo may pagkabuli ha, huwag ka magagalit sa akin na sinasabi ko lang. Yung mga ganun ba? Para naman alam ng mga magulang kung ano yung attitude ng mga anak nila kapag sila ay nasa ibang lugar. At para naman sa mga bata na nakikinig sa program natin kasama ang kanilang mga magulang ngayon, alam namin na hindi madali ang paninimula. Pero I believe na kayang-kaya nyo ito. At paalala din mga kaibigan napakaraming issue ang naglalabasan. Kasi nga usong-uso ang AI, yung artificial